Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto, kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agaran kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Okay, Lunes ho, at 7 ho ng Agosto, tayo ho'y napapanood live sa PTV, ganon din ho, online sa Kilos Pronto page ho, ng, ito ho'y Facebook page ng Kilos Pronto. Yun. Welcome back, welcome back. Thank you, thank you. Ayun, Well, medyo mainit ngayon. Ang daming pinirmahan ng mga batas ng ating Pangulong Duterte. Ang isa na dyan, yung Anti-Deposit Hospital Law. Paliwanag mo ng maganda para Ito ay sa kalaman ng mga kababayan natin. Dati na ho kasi yung batas na ho yan, ito yung batasang pambansa. Inamend lang po ng ating Kongreso ho yan. So ito po yung tinatawag na Republic Act 10932. Na ibig sabihin, kapag meron ho kayong pasyente na dinadala ho sa ospital, hindi pwedeng sabihin ng ospital, money down. Yeah. Hindi pwede ho yun. Dapat asikasuin nyo muna, intindihin nyo muna yung buhay, sagipin nyo pong buhay na isa pong pasyente. agarang lunas muna. Yun. Malagay ko ito yung mga emergency cases. Tama. Kasi parang nakakaligtaan ng mga ospital. Dumudugo, bumubulwak na yung dugo. Yes. Money down. sa ano yung, ano pang bayad ninyo? Card o cash? Pero sa totoo lang, ang pasyente kasi pupunta sa pinakamalapit ng ospital kung Yes. emergency yan. Correct. Kaya lang, itong mga hambog na mga private hospitals, etong pinagmamalaki na magagaling sila. Kung titingnan ho natin, wag ganon. Kasi kayo, mukhang mga kwarta kayo, mga putok sa buho kayo. Yun. Kaya Eto. timing ang story natin ngayon. Antayan nyo po. Imbestigahan at serbisyo publiko, umpisa na! Paulino J. Garcia Hospital, inireklamo, medical record ng namatay, itinatago, alamin sa Kilos Pronto. Manila Doctors Hospital, pinagpapaliwanag, pribadong kwarto bakit napasok na mga kawatan, alamin sa Kilos Pronto. Mga taga-Balayan, Batangas, nagpasaklolo, kailan kaya mawawala ang mga pasaway na truck nito, alamin sa Kilos Pronto. At sima na sumampa sa barko biglang naglaho. Manning Company na nagpasakay, walang maibigay na balita sa ina ng OFW. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, diretso natin dito sa serbisyo publiko. Sumbong prom agad tayo, mga bossing. Ospital sa Nueva Ecija, iniipit ang medical abstract ng pasyenteng namatay. Sumbong ni Edwin Arce. 27 ng Abril, nagpalaygate ang kanyang misis na si Michelle, pero isang araw matapos malaygate, lumobo ang tiyan ng kanyang asawa. Agad daw itong isinugod sa San Antonio Public Hospital, subalit tinanggihan sila ng nasabing ospital at pinayuhan na sa Paulino J.
Garcia Memorial Research and Medical Center pumunta para mas mabilis daw maasikaso ang asawang si Michelle. Agara naman daw inasikaso ang asawa. In-x-ray ito at sinabihan siya kailangan sumailalim sa operasyon ng misis dahil nakita ng butas ang bitukay nito. Naoperahan ang misis pero sa kasamang palad matapos ng 4 na araw namatay si Michelle. Hiningi ni Edwin ang medical abstract ng asawa dahil gusto niya sanang mapa-autopsy ang labi nito. Pero ang naging sagot sa kanila ng hospital, bakit pa sila bibigyan ganung patay na daw ang tao? Tarap tayo! Anong klase ito mga? Mamaya. Kasama natin ngayon si Edwin Arce. Asawa lang namatay na si Michelle at kapatid nito si Arlene Pauline. Okay, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon. Nakikiramay kami. Kaya nakikiramay talaga. Sino ba naman hindi magagalit yan? Ito ba'y sinabi nila na bakit kinakailangan pa ng medical abstract ngayon patay na yung biktima? Opo, sinabi po Pasyente? nila yan. Yun mismo ang sinabi nila. Ang sinabi po nila sa akin nung pumunta po ako ng record section, yun nga daw po, bakit daw po sila, hindi na daw po sila nagbibigay ng medical abstract kasi daw po patay na daw po yung kapatid ko. Hindi po pwede yan. Kasi ang medical abstract, kinakailangan yan para yung sinasabing autopsy cause of death, para malaman kung may kapabayaan or sino ba nagkulang, yung dating ospital or kasali ko yung hospital kasi magsisisihan sila eh. Pero ito, no, nakipag-ugnayan ng KP team sa tanggapan ni Dr. Roberto Lapus, Hospital Director ng Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Nueva Ecija. Subalit, wala raw siyang oras upang magpaunlak, tarantado to, ng panayam. Sinabi na lang kami mga staff na puntahan ang kanyang tanggapan. Naku, si Edwin at si Irene, ay lukong-lukong buwang ka talagang doktor ka. Anong klase to pa? Asus Mariosep na to. Ito, para matulungan si Edwin at hipag nitong si Irene, makakausap natin si Attorney Rodel Flores, ang Division Chief ng Regulatory and Compliance Enforcement and Division of the Department of Health. Magandang hapon po, Attorney Rodel Flores. Hello sir, good afternoon po. Magandang hapon po sa inyo. Okay, sir, eto, Yes. siguro niyo narinig niyo ang sagot ho nung kulang-kulang ho na doktor na sinabi niya wala siyang oras. Okay? At Walang bibigyan ng medical walang abstract. mabibigyan ng medical abstract. Kinakailangan dito para naman karapatan ho ng pasyente, ito ho yung pamilya na namatay, kamag-anak, na makakuha ho ng medical abstract para naman dyan, natural, para makita rin siguro naman sa attorney ho kayo, yung dahilan ho ng pagkamatay, doon ho makikita. Hindi naman ho sa naghahanap tayo ng sisi, pero kinakailangan ko ho yan, hindi ho ba? Opo, may karapatan po yung kamag-anak na kumuha ng mga medical records ng pasyente. Ayaw ho ibigay ng Paulino Medical Research Medical Center, sir. Parang, wala pa raw silang oras. Kita nyo kung umasta itong mga buwang na to. Hindi Ito ho po ba'y po tama? pwede yan. Dapat po pag ni-request ng kamag-anak, dapat binigyan nila kagad ng kopya. Ano hong magagawa ho rito? Alam ko naman ho kayo sa Department of Health ho kayo, no? Sige po, opo. Paano ho ninyo maobligat? Ano hong klaseng tulong na magagawa ho ninyo dito ho sa pamilya ho ng... Tinawagan na ho namin kanina sir yung hospital nung ma-inform kami ni Sir Mike kaninang umaga. At in-advise na namin yung hospital na magbigay ng kopya doon sa mga kamag-anak. Sila ho ba'y magiging compliant yan? Yes sir. I-follow up po namin bukas ng umaga kung na-comply nila yung directive po namin. Sakali hong dinify ho kayo at hindi ho kayo sinunod, ano hong hakbang na magagawa? Ito naman ho'y next step ho para malaman ho ng taong bayan sa mga ganitong klaseng tao, natututo ho sila. Huwag tularan. Huwag tularan. At informative ho yung ginagawa ho natin, sir. Kayo na ho mismo magbigay ho siguro ng parang all points bulletin na rin Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi baka ito'y maulit sa ibang probinsya, ibang rehiyon, ibang syudad. Maganda na ho siguro kayo na ho magsalita ho. Opo. Sa lahat po ng hospital, ang pasyente o kamag-anak ay may karapatan na kumuha o humingi ng medical record ng mga pasyente. Dapat bigyan kaagad ng hospital ng kopya yan dahil kailangan ng pasyente at ng kanyang mga kamag-anak. Lalo na sa sitwasyon na ganito na namatay yung pasyente. So, nagtatanong ang mga pasyente kung ano nangyari o kamag-anak, kailangan maibigay, may clarify ng hospital yan. Attorney, si Erwin Tulfo po ito. Wala ba tayong penalty or sanction pag mga
Kasi baka may mga ibang buwang na hospital na nakikinig. Kuwan lang pala ito, tatawagan lang tayo ni attorney. Wala bang mga gano'n na kailangan bigyan nila? Kasi kung hindi nila bibigyan, mahaharap sila sa mga parusa? Wala bang gano'n, sir? Yes, sir. Meron po. Lalo na sa makagaya ng Paulino Garcia na isang government hospital, liable yung mga officers niyan sa under the civil service pag hindi na ibigay yung mga request ng mga pasyente natin. Okay. So itong itong napakayabang at maganda sa patusin ng bunganga na si Dr. Huberto Lapus. Meron din bang kaparusahan itong buwang na ito? Yes, sir. Meron po. Pagka hindi po niya o pinabayaan niya yung request ng mga pasyente natin o kamag-anak, meron silang parampatang kapabayaan na ginagawa dyan at pwede silang parusahan. Okay. Opo. Pwede magsampa ng reklamo, sir. Saan naman kaya po pwedeng magsampa ng reklamo, sir? At tutulungan namin dahil napakayabang, lalo itong Dr. Lapus na ito. Dito po mismo sa DOH Central Office. Yan. Dr. Lapus, magkaka-lupus ka talaga. Dr. Lapus! Makinig ka, Dr. Lapus, sikat ka ngayon. Nang dahil sa iyong kapalpakan at kayabangan, eto Luzon, Visayas at Mindanao, at sa buong mundo na kung saan nakikinig at nanonood ng mga Pinoy, sikat ka ngayon. Sa kayabangan mo, matuto ka na, magtanda ka sa susunod, umayos ka. Nasa gobyerno ka, hindi ka sa pribadong ospital. Kaya sumunod ka, be compliant. Tigil, tapyasan mo ng kayabangan mong putok sa buho ka. Nanganganib ang posisyon nito, hospital director. Pwede ba matanggal ho yan, attorney? Pwede po. Naku! Naku talaga ako magpapakain o magpapalitin ako matanggal itong buwang na magpapamisa ako! Sige sir, di samahan na lang po namin itong mga complainant siguro sir, ano? Kawawa naman. Tawagan ninyo yung ospital na yan para mapanagot yung mga buwang na yan, Attorney Flores. I-follow up po namin yung kanyang medical certificate po. Okay na sa inyo. Opo. May gusto ba kayong sabihin kay Dr. Lapus? Sige, Oo, dahil baka siguro gusto niyo maimbestigahan. Sino? Go. Mensahe mo kay Dr. Lapus. Sabihin mo. Edwin, go. Sige. Ayaw. Ikaw, sige. Irene na lang, Irene. Medyo may kabigatan sa kanila. Okay, di bale na. At sasaluin na namin, nasabi na namin, alam ko, medyo nagdadalamhati pa to. Okay na sa atin. Hindi namin kayo papabayaan. Alright? Ganitong trabaho namin sa Kilos Pronto. Pinaalam namin sa dito, sa Luzon. Nangako naman na yung doktor, ay yung attorney. Gobyerno to Gobyerno to. Okay? So, Attorney, thank you po. Thank you. Thank you so much, Attorney ng DOH. Okay, dito naman tayo mga ka-KP. Good news ho tayo ngayong Lunes dahil natuldukan na ho ang reklamo ng isa pong OFW na si Dario Ocrisma na matapos pong mawala po kanya pong bagahe. Kung paano, abay narito pong report namin. Yung isa na maleta ko po. Paghawak ko pong ganun, since medyo mabilis yung ikot ng carousel, at saka po may opera po kasi ako doon medyo mabigat po sa akin yun. Nabitawan ko po siya. July 10, 2017, nang magbalik bayan si Dario Ocrisma, isang OFW mula Kuwait at sakay ng Gulf Air International Airlines. Pero sa kanyang pagbabalik bansa, tila na baliwala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Parang bula kasing naglaho ang kanyang maleta sa loob mismo ng NAIA Terminal 1. Kaya naman, 17 ng Hulyo, dumulog sa Kilos Pronto si Dario upang humingi ng tulong para sa kanyang nawawalang bagahe. Tinanong po nila kung ano daw po yung nangyari. Sabi ko po, inaantay ko yung bagahe ko. Yun lang po, kinuha lang po nila yung details, tatawagan daw po ako. Agad kaming nakipag-ugnayan kay Manila International Airport Authority o MIA General Manager Ed Monreal upang bigyan ito ng Kilos Prontong aksyon. Para ma-resolve po sana yan, problemang yan, kung pwede po siya makapasyal sa amin para mapa-review namin yung CCTV. Kinabukasan, Martes 18 ng Hulyo, personal namin nakausap si GM Monreal para mabigyang aksyon ang pangyayari. So ngayon, kung nawawala yung bagahe, dapat isettle ng airline. May proseso. Normally sa ibang airline, 15 days. Pag talaga hindi na makita yon, gagawan sa manibagong report, i-itemize mo yung mga nawawala sa iyo, sasabit nila sa kanila for settlement. Ngayon, kailangan pupukin natin ng airline, kailangan patulungan at ma-resolve ba. Kung hindi makita, bayaran ka. Matapos ang diskusyon, binigyan ng 15 araw ang Gulf Air International Airlines upang ayusin ang naturang problema.
Nitong 3 ng Agosto, matapos sa 15 araw na paghihintay, nagbakasakaling may magandang loob na magbalik ng maleta ni Dario. Sa kasamang palad ay hindi na ito muling nakita pa. Ganun pa man, ang pangako ng Gulf Air International Airport na babayaran nila si Dario sa nawalang bagahe, kilos pronto naman itong tinupad at tinuldukan ang naturang problema. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Bitag, Kilos Pronto, kay Sir Erwin, kay Sir Ben, at kay Sir Alex sa aksyon na ginawa po nila. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako mabibigyan ng aksyon at kaukulang atensyon. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. At tuloy-tuloy pa rin ang ating serbisyo publiko. Sumbong Metro naman tayo. Ina ng isang nawawalang seaman humihingi po ng saklolo na makitang muli ang kanyang anak. Abril nitong taon natanggap bilang seaman ng Tri-Oceanic Manning and Shipping Corporation si John St. Jacobo. Itinalaga siya sa barkong Islay Fishery Company Limited na may biyaheng Africa. Pero nitong July 21, 2017, nakatanggap si Jane Jacobo, ang nanay ni John, ng tawag mula sa Tri-Oceanic Manning and Shipping Corporation na sinasabing na-aksidente raw ang kanyang anak. Ngunit kung wala daw detalye kung anong klaseng aksidente ang nangyari sa anak. Ang huling sinabi ni Lalay, ang agent ng Tri-Oceanic Manning and Shipping Corporation, nahulog daw sa dagat ang anak. Kung sakaling araw na namatay sa aksidente si John, merong insurance claims ang kanyang anak na maaring umabot na mayigit 2 milyon mula sa PhilLife Financial at Pioneer Insurance. Kasama natin ngayon si Jane Jacobo, ang nanay ni John St. Jacobo. Magandang araw po, Nanay Jane. Magandang araw po, Sir Tony. Okay, ano po ang yun po yung huli ninyo pag-uusap ng Manning agency niya? Opo, na sir. nahulog yung anak ninyo? Oh, ang sabi nila daw na aksidente. Sabi ko, bakit nangyari yun? Bakit na aksidente? Okay. Sabi nila daw, nagulog ng radyo nila, parang radar daw sa dagat. Alright. Sige ma'am, sabihin natin aksidente. Anong plano nilang gawin ngayon? Kung na-aksidente kung sakasakaling, huwag naman sana. Kung namatay na yung anak ninyo, ano ang plano daw nila? Ganon-ganon na lang yun. Ang sabi ko sa kanila, sir, tulungan nila akong mahanap yung anak ko. Correct. Kaya sabi ng asawa ko at mga anak ko at pamilya ko, kahit patay o buhay, balik lang sila si Jansen. Anong sagot po nila? Ang sagot nila, huo daw, sabi niya. Pero hindi lang sila sigurado na mabalik nila yung anak ko. Kailan ninyo huling nakausap itong mga ito? Noong pagpunta ko ng July 27. July 27? Opo, sir. Hanggang ngayon, ang sabi, hinahanap nila? Opo, sir. Kasi yung barko daw na sinakyan ng anak ko, nakadak daw sa Africa, sa Cape Town. Okay. Wala bang pamamaraan sila? Sandali lang po, ma'am, ha? Sandali lang po, ha? Nasa linya ng aming telepono si Jackie Chua, ang Vice President ng Tri-Oceanic Manning and Shipping Incorporated. Magandang hapon po, Mr. Chua. Magandang hapon po. Ma'am, ano na po ang ginagawa ng Tri-Oceanic Manning and Shipping Incorporated para ma-recover, makita kung ano man yan ang nangyari dito kay John Jacobo? Ngayon
Sir, nakausap ko po yung family. Galing sila sa opisina last week. Explain po namin yung sitwasyon ng bata, no? Nasa tabi po kasi na rin yung barko after 72 hours po. Na-continue po sa hanap nung barko, wala yung anak niya. Nasa tabi na po ngayon yung barko, tabi na sila ng barko. Ma'am, sandali lang. Isang barko lang naghahanap, yung barko na akusa nahulog, hindi kayo humingi ng ayuda sa mga ibang kalapit na barko? Search and rescue? Coast Guard. Coast Guard, ma'am? Humingi po, sir. Oh. Humingi po as kuman po yun kasi may radyo po sa lahat ng barko. Pagka may aksidente pong nangyari doon, automatic nakareport nyo sa lahat ng channels malapit sa area. Alright. Kung sino po nakapisa, sino pong makapost, dahil itong bago na po, mawala ng isang tao, pero itong ipaalam. Okay. So, yun po yung sitwasyon yun, pa-report din po yun. So, ongoing ang search and rescue o search and retrieval o ano man ang tawag niyo dyan? Opo, ongoing po yun. O, pinagbibigay, alam niyo po ba sa kanilang pamilya na ongoing yung inyong search and recovery? Opo, na-explain po sa kanila na kahit yung barko po na mismo sinakyan ng alas niya nasa tabi po kasi kailangan mag-file ng mga marine report doon. So, ngayon po tapos na natin yung investigation, hinihintay na lang po namin yung authentication ng documents galing sa PNMC natin. Okay. Hanggang kailan itong inyong search and rescue, search and recovery or retrieval, hanggang kailan ito? Ma'am, di kita maintindihan. Hello? Sir. Oh, hanggang kailan? So, at 72 hours po, dire-diretso pong naghanap yung barko, nung the day na nangyari po, yung aksidente. Ngayon po, natatabi na po kasi yung barko. Nag-file na po sila ng marine report sa government natin kasi nahulog nga po yung bata, di ba? Nasa tabi po, ang hinihintay na lang po talaga namin sa final investigation na walang foul play, na talagang na-accident yung bata. Di-declare po yun as missing po as of now. Alright, missing. Alright. Worst comes to worst scenario, ma'am. Kung sakasakaling hindi na talaga makita si John, kung may nangyari na ho talaga masama o makita man ang kanyang bangkay, anong klaseng ayuda ang bibigay nyo sa pamilya, ma'am? Yun ang gusto natin malaman dahil may mga anak pala ito. Mayroon po, sir, insured po sila kasi as mandated po ng government natin as OFW seafarers, meron po silang insurance. Na-explain na rin po namin sa family. Alright, ma'am, sandali lang po sandali lang dahil medyo hindi po satisfied kasi yung pamilya, pasensya na ho, pero ito alamin naman natin sa OWA, Overseas Workers Welfare Administration, kung anong magagawa ng gobyerno. Ma'am Josephine Tobia, magandang hapon po. Ma'am Josephine, good afternoon. Yata si wala pa. Ma'am Josie, good afternoon. Wala pa si Ma'am Josephine. Tanong ko lang, Tulwin, kasi pinag-uusapan ka na, insured naman. Gaano katagal ang kanilang waiting time? Insured nga, baka abutin naman siyam-siyam. Hinahanap yung sabi kanina ng babae. Ito si Jackie, nasa linya pa. Jackie, are you still there? Okay, yes. Ang tanong ni Tolben, Jackie, hanggang kailan, kung may bibigay man yung ayuda, hanggang kailan mag-aantay itong mga ito? Sir, as now po, since missing po yung status natin, di ba mayroon po tayong standard rules ng Pilipinas kapag missing po, may vague time lang po yung hihintayin natin. At sa ngayon po kasi hindi ko pa po maibigay yung authenticated documents kasi hinihintay pa rin po namin. Ma'am, ako itatanong si Ben, si Ben Tulfo to, ma'am. Ma'am, listen carefully. Nagbibigay ka ng sinasabing procedural, Sige, susundan na procedure. Sa procedure sinasabing may susundin tayo dyan. Ano yung timeline maximum timeline para dito sa pamilya naman? Kung sakaling the worst scenario, ito'y talagang wala na, hindi na makita, paano ang pamilya? Ito ba'y mababayaran at gaano katagal sila mag-aantay? Doon na tayo sa bandang dulo. Huwag na tayo paikot-ikot pa, nasasabihin nyo, may mga procedure. Yes, namin, sir. Kasi po yung court, tinatakot po ng perspective natin, petition ng family sa presumptive death. For 2 years na nangyari yung death. 2 years? 2 years po. So, in short, ma'am, wala na maraming sat-sat, 2 years. Opo, 2 years. Ayun lang gusto namin mahinig, 24 months. Di ba natin pwede bawasan, gawing 1 year na lang? Tagal pala. Bakit ganun katagal? Kinakailangan pang pahinugin para
gumanda pa yung kumita pang insurance dyan? Hindi ko maintindihan. Pakipaliwanag, ma'am. Ang hinahanap po kasi ng insurance natin is yung death certificate. So, ang ginagawa po natin, since may provide na death certificate, pinapay po natin sa po yung presumptive death na tinatawag. Alright. Okay. Alright, Ma'am Jackie, sandali lang ho gusto lang ho rin namin malinawan. Mula naman po sa OWA, nasa linya po si Ma'am Josephine Tobia, ang Social Welfare Officer ng OWA. Magandang hapon, Ma'am Josephine. Yes, magandang hapon po sa inyo, Mr. Tulfo. Ma'am, si Nanay Jane ay narito sa aming tanggapan at umiiyak dahil ang kanyang anak, sabi nung manning company ng barko, nahulog yung kanyang anak at hindi matagpuan noong July pa. Hanggang ngayon naman daw, they keep on searching itong Tri-Oceanic Manning, pero wala pa silang balita. Ang gusto lang ni Nanay Jane, may uwi ang anak niya, buhay man o patay. At ang tanong, kailan ba maibibigay? Kasi sabi, so far sa amin itong kumpanya, parang 2 years daw bago maibigay yung insurance ng anak. Oo. Yung ganong policy kasi sa insurance yan eh. Pero ganito na lang, Mr. Tulfo, para ma-assuage naman yung damdamin ng nanay ng ating OFW, pwede po siyang pupunta sa amin para mabigay namin ng informasyon tungkol sa kalagayan ng kanyang anak. Lalo na yung mga ganitong seafarers na kaso, no, na nawawala sa karagatan. Ayun. At the same time, OWA will also assist her doon sa agarang pangailangan niya. Opo, at may mga anak po kasi ito, ma'am. Dahil kung yung insurance ang aantayin, Ma'am Josephine, 2 years pa. May mga anak ito na sinusustentuhan, hindi malaman ngayon pamilya, saan huhugutin? Mukhang siya po yung haligi ng kanilang pamilya, ma'am. Oo, sige. Titignan natin paano natin sila matutulungan, lalo na yung pamilyang naiwan, no? Sa panahon na hinihintay nila yung resulta ng investigasyon ng Manning Agency. Puntahin na lang po. We will definitely help yung family ng trader. Sige, Nanay Jane, sasamahan po namin kayo sa OWA, ano po, para tingnan natin, kasi may mga ayuda-ayuda yan eh. Pag mga OFW, may mga ayuda. Yung POEA, OWA, may mga nakukuha. Ano po, sasamahan ho namin kayo. Ano? At Ma'am Jackie, are you still there? Opo, nandito po. Ma'am, pakilang ulit and then pwede ho bang you keep in touch with the family from time to time para alam ho nila, mahirap din ho nag-aantay, Ma'am Jackie. Sige, sir. Anytime po, sinabi ko naman po sa family pag dumating po yung report. Huwag niyong paasahin, ma'am, ha? Tulungan ho ninyo. Hindi naman, sir. Hindi po tayo ganun klase. Alright. Okay. Buti na yung malinaw. Alright. Yes. Sige. Okay. Sige po, maraming salamat po, Ma'am Jackie Chua ng Tri-Oceanic. Well, naintindihan ko rin, Tol. Dapat din natin intindihin na proseso. May proseso po kasi. Kasi may mga alam ko dyan dati, Tol, may mga story tayo sa kabila pa, yung isang programa natin, na wala. Yeah. And then yung patay, suddenly lumutang. Paano pa mababawi yung pera? Ito naman, parang salesman yata yun, kung naalala mo, few years ago. Nawala ng 1 taon. Akala patay na. Binigay insurance. Tapos biglang lumutang. Buhay pala. Okay, dito tayo mga ka-KP. Nito pong August 6, ginanap po sa Cebu City ang biggest triathlon evento ngayong taon, ang Ironman 70.3. Dito po sa Pilipinas po ginanap. Kinabibilangan ito ng mga world champion at rising stars ng triathlon. Si Kuya Kim kasama dito. At sa mga ganapang tulad nito, nakasilip po ng magandang pagkakataon po ang Department of Tourism na maipakita po ang ganda ng Sugbo, ang Cebu City. Panurin po natin. It's a wonderful day, Philippines. I'm Secretary Wanda Tulfo Teo of the Department of Tourism. Alamin natin ang pinakamahalagang balita tungkol sa turismo ng bansa. 2,762 triathletes from over 50 countries. Sila ang mga kalahok sa biggest triathlon ng taon, ang Ironman 70.3 Philippines, na ginanap nitong August 6 sa Shangri-La Mactan, Cebu City. Kinabibilangan ito ng mga world champions at rising stars ng triathlon sa buong mundo. At sa mga kaganapang tulad nito, nakakasilip na magandang pagkakataon ang Department of Tourism o DOT
na may pakitang ganda ng Pilipinas sa buong mundo sa pamamagitan ng sports. Kaya naman, todo suporta ang DOT sa Ironman 70.3. Sa katunayan, 9 na taon nang nakaalalay ang ahensya sa Sunrise Events Incorporated, ang grupong nagdala ng Ironman brand sa Pilipinas. Sa Meet the Pros press conference na ginanap nitong Biyernes sa Marquee Shangri-La Mactan, pinasalamatan ng DOT ang Sunrise event sa halos 1 dekada nitong pagtataguyod ng sports tourism sa bansa. Sports tourism is a key priority in the department. It is a good way to promote the beauty of the Philippines through sports. We promote the country and we promote health and well-being. We thank Sunrise Events for their efforts in contributing to sports tourism throughout the Philippines. Through your efforts, we have encouraged tourists to visit the Philippines. Dito na rin ipinakita ang medalya na idinisenyo ng kababayan nating taga Cebu, na isa ring multi-awarded furniture designer and manufacturer. I went back to the 3 events as separate events, the 3 loops, and then looking at this, I tried to do it from an aerial perspective. So I tried to do all these sketch, using the 3 loops into one medal, and this is the finished design. Kasunod ito ay ang pagpapakilala sa mga professional athlete ng Ironman 70.3. At siyempre pa, hindi mawawala ang pambato ng Pilipinas na si Kim Kilgrove. I'm going to give it my best. I'm going to try and beat my time from last year. For me, I'm trying to just keep it low stress, and I don't have a specific time expectation. I just want to come away from this race a little faster, a little fitter, and just, give it everything I have. At ang crowd favorite at reigning ex-Terra champion na si Mauricio Mendez na taga Mexico. Hindi lang sa triathlon panalo, kundi maging sa puso ng mga Pilipino. They wanted to find out if A, you are single, and B, what do you think of the Filipino beauty, and third, do they stand a chance inside your heart? Yeah, I still have some days in here, so... At bago pa man matapos ang press con, isang magandang balita ang ibinahagi ng DOT. The Department of Tourism, in partnership with Sunrise Event, is happy to inform you that the Ironman 70.3 Asia Pacific Championship will be held in Cebu in 2018. At dahil kasado na ang Ironman 70.3 Asia Pacific Championship sa 2018, kumpiyansa ang DOT na tataas muli ang bilang ng tourist arrivals sa bansa. Samantala, nauna nang idinaos itong Biyernes ang Iron Girl 5K Fun Run bilang side event ng Ironman 70.3. Unang tikim sa pagdating ng magandang oportunidad para sa turismo at kabuhayan para sa lahat ng mga kababayan nating makikibahagi sa isa na namang kasaysayan sa larangan ng palakasan. It's a wonderful day, Philippines! Samahan ninyo ko muli as we bring you the latest travel trend here in wonderful Pinas. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child.
At nagbabalik po ang Kilos Pronto. Mga ka-KP, sumbong OFW po tayo. Isang OFW mula po sa Riyadh, Saudi Arabia, meron na raw bukol sa leeg, pero hindi pa rin daw ho ipinapagamot ng kanya pong amo. Tindi talaga. Ang kanya pong buong kwento, panoorin po natin. Namumulang mga kamay, sugatang mga braso at may bukol pa sa leeg. Itong sakit na iniinda ng 27 anyos na domestic helper na si Maricel Fernandez sa Riyadh, Saudi Arabia. Noong Pebrero 2017, umalis ng bansa si Maricel para magtrabaho. Pero ilang buwan pa lamang daw siya rito, ibinenta na raw siya agad ng kanyang employer sa ibang amo. At makalipas pa ang ilang buwan, muli na naman siyang inireto sa iba pang amo. Sa pag-iba-iba niya ng amo, dumanas daw siya ng kalupitan sa mga ito. Narito ang kanyang video na ipinadala sa Kilos Pronto. Sana matulungan niyo po akong makauwi ng Pilipinas. Gusto ko na po umuwi ng Pilipinas. Hindi ko na po kayang trato sa akin. Mga amo ko, pinapahirapan po ako sa trabaho, minumura. Hindi po ako mapagamot. Ayaw po akong dalhin sa hospital. Ito po yung bukol ko po sa leeg. Nababahala na raw si Maricel para sa kanyang kaligtasan at nais niyang umuwi sa kanyang pamilya. Alam nyo, tumanggi magbigay ho ng pahayag ang ABC Manpower Agency sa dahilang kailangan muna daw ho nilang imbestigahan ang reklamo bago magbigay ho ng anumang pahayag. Oy, ABC, makinig ho kayo. Ito nga pinapalabas ho namin, ito yung tunay na reklamo ho ng OFW. Ano pang hinahanap po ninyo? Pero dahil po dyan... Alam ko itong ABC na ito, may sabit na itong markado talaga ho natin yan. Magkakakuhan sila yan ng ABC at saka 1, 2, 3. Ayun, kasama yan. Okay, nasa linya ho si Miss Josephine Sanchez Tobia, ang Social Welfare Officer po ng OWA. Ma'am Josephine, magandang hapon ulit po. Afternoon po sa inyo, Santos. Opo. Ma'am Josephine, ito pong kalagayan po isa po nating kababayan, gusto na ho niyang umuwi dahil nga ho, hindi po siya pinapa-check up. Nakita niyo naman po yung bukol niya sa leeg. Most probably, baka thyroidism na po yan. Tapos yung may mga pantal-pantal po, may sugat sa kamay. Siguro, hindi ginagamit ang washing machine. Gustong hand washing. Ano pong pwede ho natin matulong ho dito, ma'am? Yeah, kasi hindi ko rin narinig yung report ng bata, no? Pero yung mga ganyan kasi immediately we will have to check with the agency kung ano talaga yung dapat nilang gawin. Kasi kung may mga sugat-sugat na yan, hindi dapat pinapabayaan at iniisnab yung mga ganyang queries. Opo. So we will check on her tomorrow. And then we will also ask the Polo sa post na para maano yung FRA. Opo. Si Erwin may tanong ko sa inyo, ma'am. Opo. Yes. Erwin, go. Ma'am Josephine, ang problema, itong agency, kung agency rito, yung PRA ang tatanungin nyo, abay, parang ayaw pa maniwala sa amin, iimbestigahan daw muna nila yung reklamo. Hindi ba naman mga kulang-kulang itong yung PRA dito, ma'am? Sarap sa patusin. Siguro, bago lang sa industriya niya. Alamin natin ba hindi naniniwala sa inyo. Kayo pa. Oo nga. Ma'am, after this, pag-uusap po natin, ang staff po namin, ibibigay ko kompletong detalyo para magkatulungan na lang po tayo dito, ma'am. Yes, we will do that. We'll wait for the information. Okay. Thank you so much, Ma'am Josephine. Magandang hapon po sa inyo. Thank you po. Eto, kanina, mga kasama dito, sabi nga natin, pribadong hospital to. Kanina, public hospital. Mama. Tayong huling baraha na nilapitan ho nitong pamilya ngayon nila Jovelyn Tejero upang ito'y mapilit ang Manila Doctors Hospital na makipagtulungan sa investigasyon ng mga pulis. Noong ika-6 ng Hulyo, ninakawan daw si Jovelyn ng 20,000 pesos sa loob ng kwarto nito sa nasabing hospital. Agad daw silang nagreklamo sa pamahalaan ng hospital. Binigyan naman daw sila ng kopya ng CCTV sa nasabing CCTV copy. Nakikita ang isang lalaking nurse na malinaw na pumasok at lumabas sa kwarto. Pero nang hingin ni Jovelyn ng pangalan ng nurse, hindi ito binigay ng Manila Doctors Hospital. Gusto sana nila magsampa ng kaso laban sa nurse, pero hindi nila ito magawa dahil wala silang hawak na pangalan ang kakasuhan. Okay? Yan, nakikita niyo, no?
Well, kasama natin ngayon si Jovelyn Tejero, Jacqueline Paras. Magandang hapon sa inyo. Ano? Magandang hapon po, Sir Okay. Tulfo. Sinubukan niyo bang nagpadala ng demand letter sa hospital? Nagreklamo po kami sa police station. Sa police station? Opo. Nung una po kasi, dun po yung ate ko po kasi. Ako po kasi yung patient. Okay. Ako po yung time na yun. Nasa operating room na po ako. Tapos yung ate ko po, nandun po siya, natutulog po siya sa room. Sir, nagreklamo po ako dun una sa nurse nung nalaman kong nawawala yung pera. Anong yung sinabi ng Pero nurse? sabi po nung nurse, may pinirmahan kayong waiver, di ba? Sabi niya, parang sinasabi nilang hindi sila liable dun sa nawala. Sabi ko, hindi naman po basta naiwan lang yan eh, parang ninakaw. Okay, ito. Nakipag-ugnayan ang Kilos Pronto Team sa tanggapan ng Manila Doctors Hospital para kunin ang kanilang panig tungkol sa insidente ito. Pero tumanggi po silang magpa-interview ng live. Ayon kay Gerardo Ramos, ang Chief Security Officer ng Manila Doctors, makikipagtulungan naman daw sila sa gagawing investigasyon ng mga polis. Kita mo, kinakailangan pang... upang matulungan sila, Jovelyn, sa reklamong ito, makakausap natin ang Commander ng Pedro Hill Police Community Precinct na si Police Superintendent, Senior Inspector Salvador Iniego. Magandang hapon, sir. Sir, magandang hapon po. Alright, sir, kumustahin ho natin. Ano bang status ho ngayon nung ito ho'y nagre-reklamo ho dun sa Manila Doctors Hospital na nakaawan ho sa loob ng kwarto? Nahirapan ho ba kayo doon sa inaasal ho ng Manila Doctors Hospital? Ay, opo sir. Nung nag-complain po si ma'am sa amin, immediately po gumawa po kami ng request po ng CCTV. Okay. Pero hindi po agad-agad nakuha po yung ano. Mga ilang araw ho kayo nag-antay, sir, para makakuha ng bago nila binigay yung CCTV? Medyo matagal po. Matagal. So, doon pa lang ho, sir, nag-foot dragging na sila. Accountable na ho sila doon eh. Parang nakita ho natin, ako naman, parang may obstruction ho doon, parang may negligence na ho doon. Kung kayo na ho mismo, pulis, may krimen na ho na nangyari, abay, parang natutulog sila sa pansitan. Kaya, ang habol ho rito, ang parang pati ho kayo mismo, gusto nyo pinahirapan. Kinakailangan pa siguro na pumasok na yung korte rito, bago na siguro na pumasok yung court order sa kanila, binigay na nila, kaya lang too late. Ang problema, hindi ho binibigay yung pangalan ng mga nurses na posible ho kasi doon lang yung pumasok. Ano ho sa tingin ninyo bilang pulis ho rito na parang pati ho yung, ano hong process ang dapat gawin natin dito? Yes sir, sa tingin ko po rito, pinaprotektahan po yung mga nila. Kasi yung based po sa request po na ginawa namin sir, specific po yung yung date at saka time na ni-request ko para bigyan po ako ng napakaraming pangalan. So, nakikita natin, sir, nagpo-foot dragging sila. Parang may pinagtatakpan sila na parang sinabi pa rito sa mga pamilya ng itong nagrereklamo, may waiver kayo. Ibig sabihin, kung may nanakawan kayo, wala kaming pakialam. Nakita niyo ang asal, sir? Ako, nakikita ko rin yung kahirapan ng pagiging pulis nyo, Kasi parang feeling nila, ala kayong karapatan pumasok, pero may krimen ho na nangyari. Kaya nga po, sir. So, makikipagtulungan ho sila. So, dito ho ba, sir, mapapadali ngayon ang pagkuha ninyong pangalan para balikan uli dahil nagbigay na sila ng CCTV? Pag siguro ho, sir, kailangan na ng intervention ho rito ng administrator ng hospital or ano ba itong Private Hospital Association? Dito, talagang kinakailangan ho rito dahil may, kung titingnan ho, accountable ho sila rito, may nakawan ho sa loob eh. At ang mga suspect ho, pwede natin sabihin, nurse na ho mismo. Kasi yun lang ho nakikita sa CCTV sa oras na yun. Sangayon ho ba kayo, sir? Opo sir, na-view rin po namin yung CCTV footage sir. So, sir, makakagawa ho ba tayo ng hatbang para makapagsampa ho ng kaso itong pamilya ho sa hospital mismo para panagutin na ho ang hospital na hindi ho na pwedeng sabihin nag-sign kayo ng waiver? Magagawa ho ba natin, sir, sa tulong ho ninyo na para makasampa ng kaso, panagutin na rin ng hospital dito, yung private hospital, Manila Doctors, para nang sa ganun ho, mabigyan naman ng hustisya ho yung mga nanakawan ho, yung nanakawang biktima sa loob? Opo sir, lahat po ng makakaya po natin gagawin po natin sir para matulungan po yung biktima po dito sir para po hindi pa tularan po sir.
Alright, tingnan mo. Ay, masasabi ko lang dyan na Kapitan, sir, yung pwede na siguro kasuhan ng obstruction of justice, yung ospital, sir. Di ho ba? Ayaw niyo po makipagtulungan eh. Di entonces, may tinatago siya, malinaw pa sa sikat ng araw. Pag yan ay pag sinampawan ninyo ng kaso yan, tsak, ibibigay kagad ora mismo yung pangalan ng nurse na yun. Malamang po, sir. At saka, baka, sabi ng isang manonood sa amin, si Doro Dorobo. Alias lang. Alias. Palagay ko yung nurse na nagnakaw, kasabwat yung mga bossing niya dyan. Pinagparty-partihan nila, 20. Tigi 1,000 sila. Sabi ni Doro Dorobo. Doro Dorobo. Sabi nagparty-partihan. Ay, sana naman Kapitan, meron pong resulta dito, sir. Yun. Tiwala pa naman tayo sa pulis. Yes, sir. Yes, sir. Sa pamilya, kami tututok na rin dito. Sabi niyo, huling baraha kami rito. Hindi lang huling baraha. Ito, papanagutin ho natin. Tutulong kami rito. Tutulong na rin kami rito. Sir, nagbigay po sila nung list of nurses. Hindi po siya sakop nung time dun sa pangyayari po. Sus Marios. Sir, kahit pupunta yung polis doon, kailangan daw ulit mag-request ng polis. Parang pinapaligoy-ligoy din po yung polis. May pagkaluko-luko talaga. Kaya ang payo payo natin parang alamin, para kumilos. Ay, pag kayo nagkasakit, alam nyo na. Alam nyo na. Pumunta na kayo kung saan sa ospital. Huwag lang dyan sa Manila. Dyan. At kasi may mga inaalagaan sila, mga kawatan pala dyan. Ay, Manila doctors, makinig kayo ha. Manila doctors. Nakakahiya kayo, doktor ng Maynila, ang mga nurse, kawatan! Hiya naman kayong putok sa buho kayo. Huwag na dyan, bisigaan nyo na yan. Ngayon, para medyo kayo'y masalba, ay isuka ninyo, bigay niyo na yung kawatang nurse na yan para nang sa ganon, masalba kayo. Ibig sabihin yan, internally, gumawa kayo ng sarili investigasyon. Iluwan ninyo kung sino mga masasamang tupa dyan. Suka nyo na! Yun. Okay, magbabalik pa rin po ang Kilos Pronto. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Nga pala, kasama, wala tayo bukas, kaya medyo mag-overtime muna tayo ng konti. Konti lang naman, na bahagya. Balik tayo rito sa itong mga ospital mayayabang. Ala kaming keber kung sinong nagmamayari ng ospital ninyo. At magmamanage. O kung sino magmamanage. Kung sino ba kayong higante o duwende, o kung sino kayong mga big time o small time, makinig kayo. Kung kayo nagmamayari ng ospital niyan, kung sino pa kayong Poncio Pilato, Estas, Judas, Barabas, o Satanas, pagsabihan ninyo kung ospital ninyo yan, your social responsibility is, ganito lang kung kayong may hawak niyan at big time kayo, abay, nakilos pronto na kayo. Kung kami dati, doon ganang sumbungan noon ng tanghali, na nasa prime time na kami ang magsasabi sa inyo, hindi na kami kasama ninyo. At ngayon, kayo sinumbong, naturalmente, gagawa kami ng aksyon. Kumilos na kayo. Ang tingin mo, Lex? Tama nga naman. Para hindi masira yung pangalan ng kanilang ospital. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Ikaw, weather. Panahon. May kapalpakan kayo. Alam nga gagawin natin. Alam nga ba naman, papalakpakan. May mga
yung kumpanya na may mga mission pa kayo, mga lekat kayo. Dahil higit sa sumbungan, mga mission yan, investigahan. At isyong mission na yan. Kailangan solusyonan. Pag kayo nakilos pronto, kay Sehoda, kay sino man kayo, mga Poncio Pilato, mga big time, small time, mga PBM, maayos nga kayo. Ha? Dapat. Kilos. Pronto.